Mga kabida, isang magandang oras sa lahat at welcome po sa aking channel. Eto na, kapapasok lang po mga kabida, nagsumite na po ng rekomendasyon at report ito pong ICI, Independent Commission for Infrastructure po mga kabida, sa Office of the Ombudsman para kasuhan ito pong mga personalidad po na sinasabi ho nilang may connection o sangkot mga kabida dito ho sa flood control project controversy po diyan po sa Nauhan, Oriental Mindoro mga kabida. Okay, dito ho sa rekomendasyon po ng ICI mga kabida, pinangunahan po ito ni Ako Bicol Party List Representative Zaldico at ilang pang mga opisyal po ng DPWH diyan po sa Region 4B mga kabida. Ayon po sa kanilang spokesperson at the same time executive director po ng ICI si Mr. Brian Hosaka mga kabida inirekomenda daw ng ICI nasampahan po ng mga kaso ito pong mga personalidad na ito dahil ho sa hindi ho magkatugma yung design at specification daw mga kabida ng isang proyekto po ng DPWH diyan po sa Nauhan, Oriental Mindoro na nagkakahalaga po ng 290 million pesos po At alam niyo ba kung sino yung contractor po dito Ito daw SunWest Incorporated. Okay? Na sinasabi ho nilang founded ni Congressman Zaldico mga kabida. Kaya 'yun, sinali po nila ito pong si Congressman ko dito ho sa inirekomendang kaso po laban po sa kanya at iba pang mga opisyal po ng DPWH. Actually, yung rekomendasyon po depende po 'yon sa Office of the Ombudsman mga kabida kasi po ang nakalagay kasi po doon, report kasi yon isinubmit po nila sa Office of the Ombudsman at bahala na po ito pong Ombudsman na magpatuloy po sa kanilang investigasyon ho dito. Okay? Depende na po yan sa Ombudsman kung ang magiging resulta po ng kanilang investigasyon kung ito po ba ay bigyan po ng kung ito po ba ay pwedeng i-upgrade yung mga inirekomendang charges po dito mga kabida. Alright? Ang kasama po doon ho sa pag-submit po ng report, okay, ngayon lang pong hapon mga kabida, ito pong chairman po mismo ng ICI na si dating Supreme Court Associate Justice Reyes at of course ibang pang mga miyembro po mga kabida. Andun po si Executive Director Brian Hosaka okay, ng ICI. Eto, babasahin ko lang po ito pong balita mula mismo mga kabida sa Radyo Pilipinas. Okay? Ang sabi po dito sa kanila pong balita, ICI nagsumite ng referral sa Ombudsman Rep. Zaldico kasama sa inirekomendang kasuhan. Ito po, formal nang nagsumite ang Independent Commission for Infrastructure o ICI ng kanilang interim report at rekomendasyon sa Office of the Ombudsman kaugnay ng questionabling 290 million pesos flood control project sa Nauhan, Oriental Mindoro. Batay ito sa investigasyon at inspeksyon ng DPWH sa flood control project sa Mindoro na natuklasang substandard at kulang ang mga dokumentasyon. Ang kontraktor nito ay ang SunWest Incorporated. So yun po mga kabida, yun yung sagot po sa mga tanong kung ano po ang connection po ni Zaldico doon po sa flood control project po mga kabida sa Nauhan, Oriental Mindoro po mga kabida. Ang kumpanya kung saan po ay na-link kay Congressman Zaldico po ang naging contractor po dito. Okay? Now, may tanong po dito mga kabida, ito po ba ay initial lang ba na rekomendasyon o report ng ICI? Okay? Kasi po, ang inaasahan po nila dito mga kabida na meron pang iba pang mga personalidad okay, na ire-recommenda po ng ICI na kakasuhan po mga kabida, no? Okay?
Kasi meron po silang ini-expect na mga personalidad na mas mataas pa po kay Zaldico, ano po, mga kabida. Okay? Pero ang paglilinaw po dito, this is just an initial. Okay? Ito lang po yung nauna pong inimbestigahan po ng ICI. Marami pa po, mga kabida. Mayroon pa po silang investigasyon doon po sa Bulacan, ano? Mayroon pa po silang investigasyon patungkol ho sa flood control project po, mga kabida, sa may Davao Occidental at ilang pang mga lugar, ano, dito sa Pilipinas. Okay? Yun lang po yung nauna. Okay? Yung kanila hong rekomendasyon ho dito, ano? At wala pa po sa kalingkingan po yung kanilang trabaho po dito, ano, mga kabida. Okay? Sana may padama po, ano, ng ICI na pwede ho silang mapagkatiwalaan po dito, mga kabida, ano po. Kung maalala po ninyo, kahapon po medyo tumaas ang kilay po, ano, ng mga kritiko po nitong ICI dahil ho dito sa kanilang pronouncement po, mga kabida, na hindi raw ila-live stream o hindi ho isa sa publiko, ano, yung bawat pagdinig po, ano, ng ICI po, mga kabida, sa issue po ng korupsyon sa flood control. Ang dami hong nag-react po dito, ano? In fact, isa po sa mga nag-react po dito si Senator Kiko Pangilinan, ano? Kasi po, kung gusto po ng transparency po, ano, ito pong ICI, mga kabida, dapat daw i-publicize at saka i-live stream, ano, yung kanilang investigasyon para po malaman po ng taong bayan po, mga kabida, ano po. At least man lang makita po ng taong bayan po, mga kabida, na wala talaga silang itinago po, ano. Kasi sometimes pag hindi po ipapakita yan, mga kabida, baka naman po magkakaroon po ng pagdududa, no, ang taong bayan po sa investigasyon. Kasi wala hindi po ipinakita Mayroong ngang pagdududa, mga kabida, kahit na po ito po ay naka-live stream. Diba? How much more kung hindi ho naka-live stream, kung ito po ay secretly done, ano, mga kabida. So yun po, ano, initial na group of people na inirekomendang sampahan po ng kaso po, mga kabida, no, dyan po sa Office of the Ombudsman ang ginawa po ngayon ng ICI. At ito po ay unang batch, kasama po dito, mga kabida, si Congressman Zaldico, ano po. Okay? Ito, isa lang po ito, mga kabida. Proyekto lang po ito dyan po sa Oriental Mindoro. Hindi pa po kasali dito yung iba pang mga proyekto po kung saan po ay naging contractor po ito pong SunWest Incorporated. Titingnan po natin, mga kabida, kung ilang bang mga proyekto, ano, ang may hawak ito pong SunWest Incorporated, ano po. Kasi kung maalala po ninyo, kabilang ang SunWest Incorporated sa 15 contractors, ano, na pinangalanan po, mga kabida, no, ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos, na nagkaroon po ng kontrata sa Department of Public Works and Highways. Now, aasahan lang po natin, mga kabida, na wala hong holy cow po dito. Ibig sabihin, walang spare dito. Okay? Kung nagkasala man po, kahit na po kaalyado, kaibigan ng administrasyon, dapat managot po talaga, no, mga kabida. Yung hinahanap po natin dito na accountability, ano po, dapat ibigay po natin. Okay? At pag maibigay po natin yung accountability po, mga kabida, parang nakuha na rin natin dito yung hustisya, no, yung justice na para sa ating mga kababayan. Kasi mantakin yung mga kabida, parang ninakawan po nila ang taong bayan po dito. Kasi tax po ng taong bayan po ang kanila pong binulsa po dito, ano, mga kabida. Okay? Hindi man po literal na ipinasok po sa bulsa, no? Pero yung kanila pong ginawa po dito, ano, ginawang substandard yung proyekto para lang po makakurakot po sila ng pera po dito, ano? O di kaya may proyekto daw, binayaran po ng gobyerno, pero hindi po natin makita yung proyekto. Hanggang papel lang po, ano, yung proyekto na yon. Pero sa actual po, mga kabida, wala hong proyekto. So, sa madaling salita, ghost. Okay? Pero binayaran po ng gobyerno, mga kabida. At hindi lang po thousands of pesos o millions of pesos po ang pinag-usapan po natin dito sa ghost projects.
Alright? Billions of pesos po, mga kabida, mantakin nyo yan. Ang laki po. Diba? So, it's unfair naman po sa taong bayan po, na nagmamay-ari po ng pera na yon na ibinulsa po ng ilang mga walang kwentang mga opisyal po, ng gobyerno. Kasali na po dito yung mga politiko po, mga kabida, Diba? Kaya nga, the people deserve accountability doon po sa mga taong sangkot po dito sa flood control scam, mga kabida. At inaasahan po natin na after this, ito hong isinumiting interim report at recommendation, dyan po sa Office of the Ombudsman ng ICI, meron pa pong kasunod ho dito, mga kabida. At doon po sa magiging kasunod, isama na rin po, ito pong iba pang mga personalidad na talagang hindi lang po sa pagdududa, mga kabida, kundi batay po sa mga ebidensya na sila po ay sangkot sa flood control projects po, mga kabida. So yun lang po, yun lang po yung latest po ngayon kung saan po ay nagrekomenda na po ito pong ICI, mga kabida, na sampahan po ng mga kaso, ito pong si Zaldico at ilang pang mga opisyal po ng Department of Public Works and Highways, dyan po sa Office of the Ombudsman, mga kabida. Okay? Mga kasong violation ng Anti-Graft and Corrupt Practices Act, violation po ng provision sa Revised Penal Code, mga kabida, at iba pang mga posibleng kasong isasampa po, sa mga personalidad na ito, mga kabida. So yan lang po, para po sa inyo, ano po ang inyong pananaw at opinion ho dito, mga kabida. Please comment down. Sa mga hindi pa po subscriber sa aking channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo, mga kabida, sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyong lahat.